Paolo Avellino nagpasabog ng ayuda sa mga fans sa mall. Sinong kasama niya? Yan ang pag-usapan natin ngayon. Mga detalye sa likod ng mall shows at ayuda, love affairs, mall tours. Dinala nina Paolo at Kim ang kanilang naglalakihang mall show sa iba't ibang panig ng bansa gaya ng SM City Dasmariñas, pati na rin sa Antipolo, Valenzuela, at Malolos. Dito ay nagpamahagi sila ng mga posters, nakipagkulitan, at nag-serenade sa mga fans. Nais mo bang malaman ang iba pang detalye o may partikular ka bang gustong itanong tungkol sa naging love affairs mall tour ni Kim at Paolo? Kung gusto mo, maaari kong ibahagi ang mga viral na kilig moments ni Kim at Paolo mula sa mga mall shows na ito, mga reaksyon at updates mula sa mga fans na nakadalaw ng personal impormasyon tungkol sa kanilang susunod na mga proyekto o mall appearances. Pelikulang My Love Will Make You Disappear. Ito ang naging highlight ng kanilang mga mall tour kung saan ipinromote nila ang kanilang kauna-unahang big screen rom-com movie sa ilalim ng Star Cinema. Tama ka, ang pelikulang My Love Will Make You Disappear, sa ilalim ng Star Cinema ang itinuturing na isa sa pinakamalaking milestone ng tambalang Kim Pao. Ito ang kanilang kauna-unahang pagbida ng magkasama sa big screen matapos ang tagumpay ng kanilang mga serye tulad ng Linlang at What's Wrong with Secretary Kim. Narito ang mahahalagang detalye tungkol sa pelikula na naging dahilan kung bakit dinumog ang kanilang mga mall shows, ang kwento at karakter. Si Sari Kim Chu, isang babaeng naniniwalang siya ay may sumpa, na lahat ng lalaking mamahalin niya ay bigla na lamang naglalaho o nawawala. Ang kakaiba at nakakaliw na sumpa na pinaniniwalaan ni Sari ang nagbigay daan sa maraming nakakatawa, ngunit puno ng kilig na mga eksena sa pelikula. Dahil sa takot na maglaho ang mga lalaking mapapalapit sa kanya, pinili ni Sari na maging isang simpleng government worker sa komunidad ng tahanan homes at umiwas ng tuluyan sa pag-ibig. Paano gumana ang sumpa? Sa takbo ng kwento, ang pinagmulan, noong bata pa si Sari, naniwala siya na sinumpa siya ng kanyang ina na lahat ng lalaking mamahalin at hahalikan niya ay literal na maglalaho. Sinubukan niya ito noong kanyang kabataan at nang maglaho nga ang kanyang mga naging crush, pinanghawakan na niya ang paniniwalang ito, ang tagapagtanggol ng komunidad. Upang mapunan ang kalungkutan, ibinuhos ni Sari ang kanyang oras sa pag-aalaga at pagtulong sa kanyang mga kapwa residente sa tahanan homes. Ang pagdating ni Holo, nagbago ang lahat nang dumating si Holo, Paolo Avellino, ang baon sa utang na apo ng may-ari ng compound. Nang malaman ni Holo ang tungkol sa sumpa, binalak niyang paimbestigahan at paibigan si Sari sa pag-asang siya naman ang maglalaho upang matakasan ang kanyang mga problema. Si Holo, Paolo Avellino, isang broken-hearted na landlord na may mabigat na pinagdaraanan. Nang malaman niya ang tungkol sa sumpa ni Sari, sinubukan niyang paibigan ang dalaga sa pag-asang maglalaho rin siya para matakasan ang kanyang mga problema. Ang motibasyon ni Holo na maglaho na lang sa mundo ang nagdala ng matinding comedy at drama sa pelikula. Dahil sa tindi ng kanyang mga pinagdaraanan, nakita niya ang sumpa ni Sari bilang isang kakaibang ngunit perpektong solusyon sa kanyang mga problema. Ang lalim sa likod ng karakter ni Holo, mabigat na problema. Si Holo ay hindi lang basta broken-hearted, baon din siya sa malaking utang. Kaya nang manahin niya ang pamamahala sa tahanan homes, desperado siya sa kung paano aayusin ang kanyang buhay. Ang baliktad na panliligaw, karaniwan sa mga rom-com, nanliligaw ang lalaki para makasama ang babae habang buhay. Ngunit si Holo, nanligaw at nagpakita ng motibo kay Sari para lang ma-inlove ito sa kanya at pilitin siyang halikan, lahat para lang maglaho siya at matakasan ang mga naniningil sa kanya. Ang plot twist ng puso, habang ginagawa ni Holo ang lahat para paibigan si Sari, hindi niya namalayan na siya na pala ang unti-unting nahuhulog sa kabutihan at pagiging maalaga ng dalaga. Imbes na matakasan ang mundo, natagpuan niya kay Sari ang dahilan para gustuhin pang mabuhay. Direksyon, ang rom-com na ito ay pinamahalaan ng batang direktor na si Direk Chadwick Ames.
Si Direk Chad Viddains ay kilala sa kanyang husay sa pagbuo ng mga modernong kwento ng pag-ibig na swak sa panlasa ng mga millennial at Gen Z. Ang paghawak niya sa My Love Will Make You Disappear, ang nagpatunay na kaya niyang pagsamahin ang kakaibang pantasya, fantasy, at totoong emosyon ng isang romantic comedy. Narito ang ilang mahahalagang detalye sa naging estilo at kontribusyon ni Direk Chad sa pelikula. Ang estilo ng direksyon ni Chad Viddains, balanse ng katatawanan at drama, nagawa niyang panatilihing magaan at nakakatawa ang pelikula sa kabila ng mabibigat na personal na pinagdaraanan ng karakter ni Holo, gaya ng depresyon at utang. Kim-Pao chemistry, nabigyang diin niya ang natural na batuhan ng linya at kilig nina Kim Chiu at Paolo Avellino. Ito ang nagdala ng kakaibang timpla kumpara sa mga nauna nilang mabibigat na drama series gaya ng Linlang, visual storytelling, ginamitan niya ng makukulay at masiglang cinematographic tones ang komunidad ng tahanan homes upang maging kaaya-aya ito sa mata ng mga manunood. Iba pang kilalang proyekto ni Direk Chad, bago ang pelikulang ito, si Direk Chad din ang nagdirect ng ilang sikat na serye at pelikula sa ABS-CBN at Iwan, kabilang ang He's Into Her, Season 1 and 2, ang hit teen series na nagpasikat ng husto sa tambalang Donnie Pangilinan at Bel Mariano, Dunbel. Love in 40 Days, isang serye na may katulad ding elemento ng kabilang buhay at fantasy romance. Tagumpay sa box office, pinakamalakas na opening, sa unang araw pa lang ng pagpapalabas nito noong ika-26 ng Marso taong 2025, humataw agad ito ng 12 na milyong piso-piso sa ticket sales. Ang 12 na milyong piso-piso na kinita sa unang araw pa lang ay itinuturing na isa sa pinakamalakas na opening gross para sa isang lokal na pelikula noong 2025. Ang tagumpay na ito ay naging hudyat ng muling pagbabalik sigla ng mga manunood sa mga sinehan para sa Pinoy romantic comedy. Narito ang mga pangunahing dahilan kung bakit pumalo ng gusto ang takilya sa unang araw pa lang. Ang mga salik sa likod ng blockbuster opening, The Kim-Pao Effect, matapos ang kanilang matagumpay na tambalan sa mga streaming series. Ito ang unang pagkakataon na napanood sila ng mga fans sa malaking screen kaya napakataas ng antas ng pananabik ng publiko, block screening ng mga fandom. Ang iba't ibang fan clubs ni Kim at Paolo sa Pilipinas at maging sa ibang bansa ay nag-organisa agad ng sunod-sunod na block screening sa mga sinehan upang suportahan ang opening day. Ramdam na promo, ang malalaking mall tours na dinaluhan ng libo-libong fans bago ang showing ay lumikha ng matinding ingay, hype, sa social media, na nagtulak sa marami na bumili agad ng tiket, dahil sa lakas ng unang araw. Nadagdagan pa ang mga sinehan na nagpalabas ng pelikula sa mga sumunod na araw hanggang sa tuluyan itong lumampas sa 100 na milyong piso-piso sa kabuoang kita. Worldwide box office hit, lumagpas sa 100 na milyong piso-piso ang kabuoang kinita ng pelikula sa buong mundo matapos itong tangkilikin hindi lang sa Pilipinas kundi maging sa Amerika, Canada, Australia, at Middle East. Ang paglampas sa 100 na milyong piso-piso sa buong mundo ay nagpatunay na ang Kim-Pao Fever ay hindi lamang phenomenon sa Pilipinas kundi isang certified global hit. Ang tagumpay na ito sa labas ng bansa ay pinangunahan ng malalaking Filipino communities na sabik makita ang tambalan sa big screen. Narito ang mga detalye sa likod ng kanilang tagumpay sa international box office, ang global na pagtangkilik sa pelikula. International screenings, ipinabas ang pelikula sa mga pangunahing sinehan sa Amerika, gaya ng California at Hawaii, Canada, Toronto at Vancouver, Australia, at mga bansa sa Middle East, gaya ng Dubai, kung saan marami ang mga overseas Filipino workers, OFWs. Sold out premiere events. Maraming block screenings at special viewing events ang inorganisa ng mga international fans na naging dahilan upang mapuno ang mga sinehan sa unang linggo pa lang ng pagpapalabas nito. TFC at Star Cinema Distribution, dahil sa malawak na distribusyon ng ABS-CBN Global at Star Cinema, naging mabilis at sabay-sabay halos ang pagpapalabas nito sa labas ng Pilipinas, kaya naman mabilis na umakyat ang kabuoang kita nito. Dahil sa tagumpay na ito,
nagbukas din ng pinto ang Star Cinema para sa susunod na Kim Pao World Tour, upang personal na mapasalamatan nina Kim at Paolo ang kanilang mga global supporters. Dahil sa tagumpay ng proyektong ito, usap-usapan na ngayon sa showbiz ang kanilang susunod na pelikula na pinamagatang A Perfect Marriage, sa ilalim naman ng Quantum Films. Ang pelikulang A Perfect Marriage, sa ilalim ng Quantum Films ay ang opisyal at pinakabagong inanunsyong proyekto ng tambalang KimPaoX.com. Ito ay inihahanda para maging isang malaking entry sa Metro Manila Film Festival, MMFF, Reddit.com. Iba ito sa nakasanayan nating rom-com dahil tatalakayin nito ang mas malalim at seryosong aspeto ng modernong pamilyang Pilipino. Reddit.com. Ang kakaibang konsepto at kwento, tema ng in vitro fertilization, IVF, iikot ang kwento sa medikal at emosyonal na proseso ng IVF. Reddit.com. Ipapakita rito ang pinagdaraanan ng isang mag-asawa na gustong magkaanak ngunit nahihirapan sa natural na paraan. Reddit.com, balanse ng drama at katatawanan, bagamat sensitibo ang paksa ng siyensya at pagbuo ng pamilya, hinaluan pa rin ito ng tamang timpla ng human drama at natural na katatawanan. Reddit.com, mga premyadong manunulat. Ang masterclass na script ng pelikula ay isinulat ng mga tanyag na screenwriters na sina Chris Martinez at Therese K. Aba. Reddit.com. Bakit ito inaabangan ng showbiz? Mas matandang atake, matapos ang kanilang pabebe at nakakakilig na serye, ipapakita nina Kim Chiu at Paolo Avellino ang kanilang husay at lalim bilang mga aktor sa pagganap bilang mag-asawang humaharap sa totoong pagsubok ng buhay. Reddit.com, Quantum Films track record. Kilala ang Quantum Films sa paggawa ng mga dekalidad at blockbuster na MMFF entries, gaya ng English Only, Please at Walang Forever, kaya naman mataas ang ekspektasyon na magiging patok ulit ito sa takilya at kritiko. Reddit.com. Kasama ang ibang cast, bukod kay Kim Chiu, nakasama rin nila sa ilang mall appearances ang mga co-stars nilang sina Wilma Dong, Lovely Abella, Bench Manalo, at Mix Almendres na lalong nagpatindi sa saya ng mga fans. Ang pagpapasabog ng saya sa mga mall tours ay lalong naging makulay dahil sa suporta at comic relief ng mga co-stars na ito na nagbigay buhay sa komunidad ng tahanan homes. Ang bawat isa sa kanila ay nagambag ng tatak ng katatawanan at suporta sa tambalang Sari at Holo. Ang papel ng mga co-stars sa pelikula, Wilma Dong at Lovely Abella, sila ang nagsilbing mga masiyahin at pambansang merits o kapitbahay sa komunidad. Sila ang nagdala ng malalakas na hirit at natural na punchlines na nagpatawa sa mga manunood habang kinukulit si Sari tungkol sa kanyang sumpa. Ang tambalan nina Wilma Dong at Lovely Abella ang nagsilbing comic backbone o haligi ng katatawanan sa komunidad ng tahanan homes. Dahil sa kanilang husay sa pagpapatawa, nagawa nilang mas maging magaan, pamilyar, at totoong-totoo ang vibe ng pelikula para sa mga manunood. Ang kontribusyon nina Wilma at Lovely sa kwento, ang pambansang alarm system, sila ang mga karakter na unang nakakaalam kapag may bagong chismis o kaganapan sa compound. Ang kanilang reaksyon sa tuwing may lumalapit na lalaki kay Sari ay nagbibigay agad ng ideya sa mga manunood kung gaano katindi ang takot ng komunidad sa sumpa. Imbensyon ng mga punchlines, marami sa kanilang mga hirit at linya ay tila natural at galing sa totoong buhay, ad-lib. Ang kanilang pagkamarets ay hindi nakakairita, kundi nakakaaliw dahil ginawa nila ito mula sa pagmamahal at pag-aalala sa kapakanan ni Sari. Kakaibang dynamic, ang kombinasyon ng matangkad at eksaheradang galaw ni Wilma Dong, kapares ng bibo at masiglang enerhiya ni Lovely Abella, ay nagresulta sa isang epektibong duo na magnanakaw ng eksena, scene stealer, sa bawat frame. Dahil sa kanilang chemistry, marami sa mga fans ang nagre-request na makasama silang muli sa mga susunod na proyekto ng Kim Pao para sa tuloy-tuloy na kulitan. Bench Manalo at Mix Almendres, sila naman ang gumanap bilang mga tropa o sidekicks na kasabwat o nakasubaybay sa mga nakatutuwang plano ni Holo upang mapalapit kay Sari. Ang tambalan nina Wilma Dong at Lovely Abella ang nagsilbing comic backbone o haligi ng katatawanan sa komunidad ng tahanan homes.
Dahil sa kanilang husay sa pagpapatawa, nagawa nilang mas maging magaan, pamilyar, at totoong-totoo ang vibe ng pelikula para sa mga manunood. Ang kontribusyon ni na Wilma at Lovely sa kwento, ang pambansang alarm system, sila ang mga karakter na unang nakakaalam kapag may bagong chismis o kaganapan sa compound. Ang kanilang reaksyon sa tuwing may lumalapit na lalaki kay Sari ay nagbibigay agad ng ideya sa mga manunood kung gaano katindi ang takot ng komunidad sa sumpa. Imbensyon ng mga punchlines, marami sa kanilang mga hirit at linya ay tila natural at galing sa totoong buhay, ad-lib. Ang kanilang pagkamarets ay hindi nakakairita, kundi nakakaaliw dahil ginawa nila ito mula sa pagmamahal at pag-aalala sa kapakanan ni Sari. Kakaibang dynamic, ang kombinasyon ng matangkad at eksaheradang galaw ni Wilma Dawn, kapares ng bibo at masiglang enerhiya ni Lovely Abella, ay nagresulta sa isang epektibong duo na magnanakaw ng eksena, scene stealer, sa bawat frame. Dahil sa kanilang chemistry, marami sa mga fans ang nagre-request na makasama silang muli sa mga susunod na proyekto ng Kim Pao para sa tuloy-tuloy na kulitan.